po, ma'am. Tatanong lang po kung may lolo or lola po ba kayo? Meron. Lola po. Opo. So, may mga itatanong lang po kami and sasagutin niyo po. So, yung question number 1 po is, ano po yung turo or payo sa inyo ng lola nyo na hanggang ngayon po is nai-apply nyo or naisa sa buhay nyo po? Bago ka pumasok sa eskwelahan, syempre magpapaalam ka sa mga mahal mo sa buhay. Tayo ngayon estudyante tayo at nagpo-boarding house tayo. Ang palaging paalala sa akin ng mga ninuno or lola at lolo ko, pati ng mga magulang ko ay pagbutihan ko ang aking pag-aral at sa ganitong paraan man lang ay maibalik ko ang sakripisyo na kanilang binibigay o ang pagtutustos nila sa aking pag-aaral. So, okay ma'am. So, ano yung question number 2 po is, paano nyo po naipakita yung pag-aalaga at pagmamahal nyo po sa kanila? Minsan, syempre pag matanda na yung tao or yung mahal mo sa buhay, syempre na mamalitin ka ng pasensya. Pero kung iisipin mo naman kung ano ang ginawa nila sa'yo, ay ikaw mismo, ako mismo, nasa akin mismo yung konsensya na dapat ko silang pahalagahan, alagaan at mahalin. Okay po ma'am. So, yung last question po ma'am is, kung nandito po yung lola nyo, ano po yung mensahe nyo po sa kanya? Kung nandito ang aking lola, ang aking sasabihin sa kanya ay isang malaking pasalamat. Pasalamat sa mga payo, sa mga sinabi niya sa akin na nagbigay sa akin ng lakas upang ipagpatuloy ang aking pag-aaral. At sa kaginhawaan ay hindi ako magsisi at wala akong alinlamang sa mga desisyon na aking ginawa. Okay, thank you po ma'am. Good morning po ma'am. Ask ko lang po kung may lolo or lola po ba kayo? Meron. Okay, so ma'am, maitatanong lang po ako and then sasagutin niyo po. So, yung first question ma'am is, ano po yung payo or turo sa inyo ng lolo or lola mo na hanggang ngayon po is naaalala mo or naisa sa buhay niyo po? Study well. Study well po. So, yung next question po is, paano nyo po na ipapakita yung pag-aalaga or pagmamahal mo po sa kanila? Nagdadala ako ng pagkain and binibisita ko sila doon sa pagkain. Ma'am, so kung nandito po sila, ano po yung message nyo po sa kanila? Short message lang, just keep the faith. Okay, so thank you po ma'am. Good morning po ma'am. So may lolo or lola po ba kayo? Yes, I have a lola. Okay po ma'am. So may mga itatanong lang po kami and then sasagutin. So yung first question ma'am is, ano po yung payo or turo sa inyo ng lola nyo po na hanggang ngayon na is naisa sa buhay or naaalala nyo? That is yung paano pag-discipline mo sa sarili mo, like umaga ka mag-iisip, time management. Natutunan ko actually sa kanya yung pagiging, yun nga, yung time management, gaano ka-importante yung maaga kang gumigising sa umaga. Tapos, yung health din, pag regarding sa health is sinasabihan nito na huwag masyado sa mga preservatives sa pagkain, ganyan, huwag sa mga junk foods, ganyan. Talagang nasabihan ang parents namin dun sa galing sa lola namin na rugahin kami sa gulay, ganyan lang, sa mga ano, like healthy, ano. And nakikita ko naman ngayon kung ano yung benefits na mga. Isa pa is yung respeto sa kapwa mo. And of course sa family. Kasi syempre Tagalog yung side ng papa ko. Name, di ako kami niya na adaw mga namustulis ako. Atop ang green, atop ang pala magawid makakada tas like every pumaan pala play aminian whispers what I always activate tas always among pakada among bless namin ano pa ba tas yun yung pagiging independent like yung mga skills na natutunan ko noon galing sa lola ko kasi single parent kasi ang mama ko kaya hindi namin siya masyado nakakasama sa bahay. Farmer kasi si mama. So si lola laging kasama namin sa bahay. Siya yung nagturo kung paano yung proper na paghugas ng plato, sa cooking and stuff, doon ko. And hanggang naman na yun is na-apply ko yun, especially yung mga values and skills na nasabi ko kanina. Hanggang ngayon is ginagamit yun. So yung next question
nung nakasama niyo po yung lola niyo, paano niyo po naipakita yung pagmamahal or pag-aalaga po sa kanila? Syempre kasi, ako kasi hindi ako pure ikaw. Hindi ko naman sinasabi na ang ikaw is, kasi given na hindi sila open sa emotions nila. So, syempre may side ako na Tagalog, kaya malambing ako kay Lola. Like, yung side ko na yun sa Tagalog is, lagi ko siyang hinahag, kinikis, ganun, tapos minamasahe, nagtatanggal ng uban and stuff, tapos lalo na pag minsan may sakit siya, inaalagaan ko talaga. Like, ako kasi yung favorite na apo, kaya talagang sa lahat na pinupuntahan niya, ako hinahanap muna, ganyan. Kaya lagi kong sinasama. Pero sadly, wala na siya. Okay, so kung nandito po yung lola niyo, ano po yung message niyo po sa kanila? Of course, una is nagpapasalamat ako sa kanya, kay Lola Gabina, kasi sa lahat ng mga tinuro niya noon sa akin is hanggang ngayon naman is ina-apply ko pa rin, ginagamit ko pa rin. And thankful din ako sa proper discipline na binigay niya sa akin noon, kasi yun, lumaki ako na hindi ako rebelde sa parents ko, kahit hindi naman kami masyadong nababantayan, pero mas nanaig sa akin yung mga nasabi ng lola ko. Then, ano pa, mahal na mahal ko, of course, siya. Like, mahal na mahal ko siya sobra-sobra, to the point na nagre-regret ako na maaga siya nawala without, like, hindi ko nakita yung last moment niya kasi pandemic na ano, tapos nasa nursing pa ako noon. Kaya parang wala akong time pumunta doon, kaya parang na-broke ako sa part na yun. Of course, nag-apologize ako. I'm sorry sa mga times na gusto mong sabihin sa amin na umisita ayun din man lang agi amin imali like hindi ya kaya pwede pamasaya like compared one mas tangan yung pamasaya hindi na nuhan i-regret ko, so I'm sorry. Like, sana kumadin wato ay impapapapas ko ageha na content ageha naging sure ani mun live longer pa tas maabutan an adwan niya at ito or maging successful at matigo ng successful. I'm sorry talaga. Iniiyak ako. Okay lang. So yun, miss na miss ko na siya. Like sobra kasi syempre siya lang yung lola ko kasi sa direct na family parents ng ano kaya. Parang siya talaga yung parang and Lola always remember and always on what they place mo in heart. So, yun lang. Thank you. So, good morning po, sir. Tatanong ko lang po kung may lolo or lola po ba kayo? Okay, sir. So, may mga itatanong lang po ako and then sasagutan niyo po. So, yung first question, sir, is ano po yung turo or natutunan nyo or tinuro sa inyo ng lolo or lola nyo po? Tinuro lang ng lolo ko ay parang bilang ko respetuhan niya ang mga matatanda tas mahalin ang kaluluwa. Okay po, sir. So, yung question number 2 naman po is, paano nyo po naipapakita yung pagmamahal or pag-aruga po sa lolo and lola nyo? Napakita ko lang naman pag binibisita ko sila sa Quirino na para magmamano muna tapos mag-istoryaan or ibagpaganan niya kay hindi na kay lolo and grandson bonding. So, yung third question naman po, sir, is pag nandito po yung lola nyo or lolo nyo, ano po yung mensahe nyo po sa kanila? Stay healthy. Tas alagaan nyo palagi ang sarili mo. Po, sir, tatanong lang po namin kung may lolo or lola po ba kayo? Meron.
So, may tatanong lang po kami sa inyo. So, yung unang tanong po, sir, is turo or parang payo ng lolo or lola mo po sa'yo na hanggang ngayon is na isa sa buhay mo po or nai-apply mo po. Ang naalala ko nung payo sa akin ng lola ko is sabi niya na kung kaya mong tapusin yung pag-aaral mo, tapusin mo kasi tingnan mo yung mga magulang mo na hindi nakapagtapos. Nahihirapan silang maghanap ng trabaho. So, hanap buhay. Yun lang. Ay, okay. So, yung second question po, sir, is paano nyo po na ipapakita yung pagmamahal nyo or pag-aalaga po sa lolo or lola nyo? Naipapakita ko yun sa pamagitan ng paghahanda ng pagkain niya or yung mga simpleng bagay na pwedeng gawin para mapasaya siya. Okay po, sir. So, yung last question po, sir, is pag nandito po yung lolo or lola nyo, ano po yung mensahe nyo sa kanya? Sa kanya or sa kanila po? Ang pwede ko lang pong mensahe sa kanila is sana magtagal pa sila para makita pa nila yung apo nila sa tuwa.